Nakita ba niyo ito? Ayan o. Galing po yan kay Senate President Escudero. Nakita niyo yan? Ha? Nababasa ba niyo? Ayan o. Para makita niyo, mabasa niyo. Galing sa kanya yan. Senate President Escudero. So, hindi nakatiis. Nagsalita na rin. Ano ba sinasabi niya rito? Sa gitna ng pagsubok at anumang hamon, naway ang Semana Santa ay maging panahon ng pagbabago at papagbuklod-buklod. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Ayan ha. Yan. Binasa ko lang. Ipinakita ko sa inyo. Ayan. Chis Escudero, Senate President. Malinaw yan. Nababasa nyo? Ha? Kita nyo? Yan. Baka hindi pa, oh. Siguro nabasa na ninyo. Ayan, ulitin natin. Kasi iba ito, may dating po ito. Sa gitna ng pagsubok at anumang hamon, naway ang Semana Santa ay maging panahon ng pagbabago at pagbubuklod-buklod. Ayun, pala yun. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Chis Escudero, Senate President. Ayun, antindi. Ha? Nakuha nyo? Tama-tama po yan. Ako'y naniniwala dyan. Kasi po, sinabi ni Sara at Amy, maitim ang gobyernong ito. Sabi naman ni Communication Undersecretary Claire Castro, hindi totoo yan. Mas madilim daw ang nakaraang gobyerno under Duterte administration. Ngayong under Marcos administration, maputi, may liwanag at puputi pa. Dahil rule of law, pinapairal ang batas. Tama yan, 1,000%. Pag rule of law, may liwanag, may katarungan, may hustisya, may karapatan ang lahat. Pero pag tukhang, madilim talaga yan. Pag double barrel operation, tukhang human rights violation, madilim talaga yan. So, kailan madilim? Kaya nga sabi ni Escudero, propeta, ha? Na nagsasabing madilim. Wow! So, sumagot na, tinira na ni Escudero si Sara at Amy. Sinagot na ng number 3 sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan ng Senate President. Hindi niya matiis. At tama po yan. Tama po yan. Description na yan. Kasi nga, may liwanag at may kulay ang kinabukasan o bukas. Huwag maging negatibo. Kasi pag sinabi lang madilim, masyadong negatibo. Masyadong kawalan ng pag-asa. Masyadong mapanira. Masyadong mapagusga. Pag sinabi nating huwag tayong mawala ng pag-asa, may bukas pa. May liwanag ang bukas. Iyan ang totoo. Ano man, at ngayon ko sinasabi, total, Holy Week po ngayon. Semana Santa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. May pag-asa. Tinubos ka ni si Kristo ang ating Panginoon, ang kasalanan ng tao. Matindi ang kanyang paghihirap na pinagdaanan, ibinuwis ang buhay para sa atin. Ang kanya ay kapatawaran pa rin at kababaang loob pa rin. Dapat ganun. Pero bakit itong dalawa, Sara at Amy, ang description sa Pilipinas, maitim? Di kaya maitim ang budhi nila? Baka nagkamali, baka yung budhi nila ang maitim. Kasing itim ng sabaw ng pusit. Yung sabaw ng pusit ang kanilang nakita. Hindi nila nakita ang ilog Pasig, ang karagatan ng Manila Bay, ang liwanag na pinanggagalingan ng araw, sikat ng araw sa umaga, bukang liwayway, nakaliwanagan para sa magandang bukas, magandang Pilipinas, magandang Pilipino, magandang kinabukasan. Yun ang kailangan natin. Magkaisa para sa kaunlaran, hindi para sa kadiliman. Yung description nila ay galing sa sabaw ng pusit, kaya madilim. Galing sa tukhang, galing sa double barrel campaign. Kaya libo-libo ang nawalang buhay. Kaya ngayon, crime against humanity
ang kinasasangkutan. Ang kaso ni Duterte, ang kanyang ama at ang idol ni Amy, ang pinagmamalaki ni Amy na si Duterte, kaya nakakulong dahil nga ho sa crime against humanity. Yan ang madilim. Pero under President Marcos, rule of law, may liwanag ang bukas. Kasi may karapatan. Mabuhay. Nire-respeto ang karapatang pantao. Kasi ang rule of law, investigasyon. Kung may problema, investigasyon. Kung may ebidensya, dalhin ang kaso. Ipile ang kaso, then korte, ang batas, ang magbibigay ng hustisya. Hindi ang Pangulo ng Bansa. Hindi ang Office of the President. Kaya may liwanag ang bukas. Hindi katulad ng araw. Hinuhusgahan nila. Adik ka, tumba ka. Hindi ka kampi, tumba ka. Walang due process. Yun ang madilim. Kaya bumalik sa kanila ang kanilang description. Amy and Sarah. Si Mana Santa ngayon. Magsisi na kayo. Hindi pa huli ang lahat. Mga DDS, magsisi na rin kayo. Nagbago na ba kayo? O nagmumura pa rin kayo? Dahil yung idol nyo nagmumura pa rin. Dahil yung pamilyang inyong kinakampihan at pinagtatanggol ay palamura. Kasalanan yan. Lalo na kung sa publiko ay nagmumura. On television, in social media, kahit saan nagmumura. Naalala ko nung hulihin ng PNP si Duterte dyan sa Villamor o dyan sa airport at sa Villamor. Grabe ang pagmumura ng pamilya. Matunog pa sa kidlat at kulog kapag kaho tag-ulan. Ngayon walang kulog kasi summer. Asin tunog ng kulog at kidlat ang pagmumura ng kanilang pamilya nung hinuhuli ni General Torre si Duterte. Kung sino yun, alam na natin yan. Lumabas na yung mga video. Ang tutunog ng kanilang pagmumura at yung kanilang pamilya. Ayan, magbago na kayo. Para magkaroon ng liwanag. Hindi magtatagumpay ang madilim na pangarap. Hindi magtatagumpay ang madilim na paghihigante. Hindi magtatagumpay ang kasamaan kailanman. Diba? Holiday ngayon, Holy Week pa rin ngayon. Atin hong panindigan, sundan ang ginawa ng ating Panginoon, amang makapangyarihan sa lahat. Nagbuwis ng buhay para isalba ang kapwa at mga anak at ang tao. Okay? Ang tao isinalba niya. Buhay ang kapalit. Kaya sa panibagong buhay, bagong pag-asa, dapat magbago para sa kaunlaran ng inyong sarili, kaunlaran ng inyong pamilya, at kaunlaran pangkalahatan ng mga Pilipino at ng ating bansa. Sumunod tayo sa gobyerno at ating mga batas. Rule of law. Kung meron kayong problema, dalhin nyo sa proper forum. Magpa-imbestiga kayo at magpal kayo ng kaso kung meron kayong ebidensya laban sa pamahalaan. Huwag nyong husgahan ng walang basihan. Puro bintang, puro paninira, puro bangungot, puro panaginip. Pag hindi kayo gumising, delikado yan. Okay? Kung may dokumento kayo, dalhin nyo sa korte. Kung meron kayong nakikitang problema, ipairal ang batas. Hindi yung sa social media at sa traditional media dahil hindi yan korte. Okay? Rule of law. Pagpapatupad ng batas pantay-pantay sa lahat ng Pilipino, lahat ng tao, yan ang gusto ni Pangulong Marcos under President PBBM. Okay? Please like and share ng ating mga video. Ingat lang po kayo sa inyong pagbabalik pag-uwi ng inyong bahay.